Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang si Lolo Jose, ang bantog na magtatari. Sino? Pablito? Tatang Jose. Siya nga si Pablito, ang iyong matalik na kaibigan at kababata. At siya ang gusto kong maging kapalit ng iyong iniingat ang mutya o bertud sa larangan ng pagkakarga ng tari. Traitor ka, Karekto. Wala kang isang salita. Arturo, ano pang hinihintay nyo? Tanggalan nyo na ng busal ang bibig ni Pablito at ng kanyang piring sa kanyang mga mata nang makita niya kung papaano ipagpalit ng matandang ito na si Jose ang kanyang bertud sa kanyang buhay. Tandang Jose, nasa iyo ngayon ang pagpapasya, ang buhay ng iyong itinuturing na kaibigan o ang iyong bertud. At nang maalisan na nga ng piring sa kanyang mga mata at busal sa kanyang bibig si Lolo Pablito, ay doy, gulat itong napawika kay Lolong. Jose, ikaw, nagkamali ako ng mga paratang at pagdududa. Akala ko ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sa akin, kaibigan, Jose. Sumagot naman sa kanya si Lolo at sinabi nitong, huwag ka nang masyadong mag-alala, kaibigang Pablito. Walang masamang mangyayari sa'yo. Sa mga sinabing yun ni Lolo Jose kay Lolo Pablito, ay ngumisi ng mayroong pag-asa ang pinunong si Karekto. Sabay wikang, ang ibig mo bang sabihin, Tandang Jose, ay totoo ngang meron kang kabal o ginagamit na pampaswerte sa iyong katawan? Alam niyong dalawa, masyado akong humahanga sa pagiging mabuting kaibigan mo, Tandang Jose. Isipin mo nakahanda kang isugal ang iyong kabal, alang-alang sa isang kaibigang minsan pa itinuring kang kaaway. Ano pang ginagawa mo, Tandang Jose? Nakatutok na sa kaibigan mo ang mga baril ng aking mga tauhan. Sa isang hudyat ko lang ng aking kamay sa kanila, ay mamamatay ng walang kalaban-laban ng iyong kaibigan. Kaibigan Jose, huwag mo siyang pakinggan at sundin. Naging malaki ang nagawa kong kasalanan sa iyo. Pinagdudahan kita ng mga maling paratang kaya't nakahanda na akong mamatay upang pagbayaran ang aking nagawang kasalanan sa isang totoong kaibigang katulad mo. Ang mahina't malungkot na pagkakasambit ni Lolo Pablito. Ngunit, huwag kang mag-alala. Huwag kang magsasalita ng ganyan, kaibigang Pablito. Dahil wala ang ni isa man sa atin ang dapat na mawala rito. At kung meron man, ay ang mga taong ito. Huwag kang magpatawa, Tandang Jose. Magbibilang ako ng hanggang sa 3. Sa oras na hindi mo pa rin ibinigay sa akin ang iyong bertud, ay magpaalam ka na sa iyong matalik na kaibigan. 1, 2, 3. Anong ingay yun? Saan ang gagaling ang mga sunod-sunod na mga putok ng mga baril na yon? Ang nooy hintakutan at nagtatakang sampit ni Karekto sa kanyang mga tauhan. Nalerto silang lahat sa komosyon at ingay na nagmumula sa labas ng kanilang kampo. Ilang sandali pa'y isa sa kanyang mga tauhang rebelde ang pumasok sa kanilang kampo at hinihingal itong nagwikang, Karekto, sinalakay tayo ng grupo ng mga sundalo. Nakapaikot na sila sa ating kampo at marami na sa ating mga kasamahan ang namamatay na. Ano animal ka, Tandang Jose? Traitor ka. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Nagkakamali ka, Karekto. Dahil hindi mo ako katulad. Dahil sa ako'y marunong tumupad sa ating kasunduan. Pero ikaw, may hahalin tulad ka sa isang lalaking walang bayag. Ano? Wes, hetong sa'yo. Tinangkang itutok ni Karekto kay Lolo Jose at Lolo Pablito ang kanyang armas upang tagtari ng bala sina Lolo. Ngunit walang kaalam-alam si Karekto at ang kanyang mga tauhan o ang kanyang mga kasamahang nasa loob ng kampong. Kanina pang umuusal si Lolo ng mga orasyones sa kanyang isip. At ang mga orasyong yon ay upang
Hindi! Imposible ito. Papaanong ayaw gumana o pumutok ng aking armas? Imposible ito. Ang sinabing yun ni Karikto at ang nangyaring hindi niya kayang paniwalaan ay yung din ang nangyari sa kanyang mga tauhang nasa loob ng kampo. Ayaw pumutok ng kanilang mga baril at hindi nila makalabit ang gatilyo noon, samantalang tuloy ang putukan o engkwentro ng mga rebelde at mga sundalo sa labas ng kanilang kampo. Rinig na rinig nila ang mga palahaw ng mga rebeldeng walang kalaban-laban sa pinaghalong lakas ng dalawang grupo. Ang grupo ng mga sniper na mga sundalo at militar ng gobyerno. Alam kong may ginawa kang milagro sa mga naging pangyayaring ito, Tandang Jose, pero pagsisisihan mo ito. Dahil kung nagawa mong manipulahin ang aming mga baril, pues, mga bata, bunutin ninyo ang inyong mga jungle knife. Yan ang ating gagamitin upang idispatsa ang dalawang nakakatawang magkaibigang yan. Ang sambit at utos ni Karikto ng mga pagkakataong yon ay makikita ng magkatalikuran ang dalawang sina Lolo Pablito at si Lolo Jose. At nakapaikot na sa kanilang dalawa ang mga rebelde, kabilang na nga si Karikto, mga nakaumang na o nakahanda na ang kani-kanilang matatalas na mga kutsilyo. Ngunit nabulaga ang mga ito nang biglang padabog na bumukas ang pintuan ng kanilang kampo. Bumulaga sa kanilang mga paningin ang armadong pinuno ng mga militar at kasama nito ang kanyang mga tauhang nasa kanyang likuran. Nakatutok lahat ang kanilang mga armas sa grupo ng mga rebelde. Ikaw? Hintakotang sabi ni Karikto sa pinuno ng mga militar na mayroong matikas na pangangatawan na parang bida sa isang malaksyong palabas. Oo, Karikto. Ako nga, si Teniente Bernabe Garcia. Animal ka, Karikto. Masyado mo kaming pinahirapan. Kayo ng grupo na Polonyo, kung saan saang probinsya at mga baryo. Namin kayo hinanap o hinagilap. Pero dito lang pala sa baryong ito nagtatago ang inyong grupo. Sige na, hulihin niyo ang mga yan at dalhin sa kulungan. Walang nagawa ang mga rebelde. Pwersahang pinusasan ang mga ito ng mga tauhang militar ni Teniente Bernabe Garcia. Kaibigang Jose, nakikilala mo ba ang pinuno ng mga militar na yan? Oo, kaibigang Pablito. Siya ang usap-usapang si Teniente Bernabe Garcia, o mas kilala sa tawag na ang sundalong biniyayaan ng mutya. Marami na yang nahuling mga kriminal at mga pinuno ng mga sindikato at mga rebeldeng katulad ni Karikto at ng iba pa. Maswerte tayo, kaibigan, dahil hindi sila nahuli ng dating. Ang paliwanag ni Lolo Jose kay Lolo Pablito. Maayos lang po ba kayo ang dalawa, Lolo Jose? Hindi ba't yun po ang pangalan nyo? Nagtaka si Lolo Jose sa kung papaanong nakikilala siya ni Teniente Bernabe Garcia. Nagpapasalamat po kami sa mga tao ng baryong ito na aming napagtanungan patungkol kina Karikto. At ang mga taong ring iyon ay ang nagsabing kayo po'y naririto sa kampo ng mga rebeldeng ito. Pero hindi namin inaasahang dalawa kayong narito at ginawang bihag ni Karikto. Ang noisambit pa ni Teniente Garcia sa kanilang dalawa. Magkuhan, Teniente, siya si Pablito, ang aking kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagligtas sa aming dalawa. Ang sabi ni Lolo Jose, wala pong problema pagdating sa bagay na yan. Nga pala, Lolo Jose at Lolo Pablito, tayo na po sa labas. Dahil nasa labas po ngayon ang mga taong sinasabi ko po sa inyo. Pagkalabas nila ng kampo ng mga rebelde, ay nakita nila ang mga bangkay ng mga rebelde at ang mga ito'y iniipon ng mga tauhang militar ni Teniente Garcia sa iisang lugar habang abala ang isang radyoman ng mga militar sa pagtawag sa kanilang himpilan upang kunin ang mga bangkay ng mga rebelde kasama ang mga natitirang buhay pa na sila Arturo at Karikto. Lolo Jose, hayon sila ang mga taong sinasabi ko po sa inyo. Ang sabi ni Teniente Garcia kay Lolo at nang ibinaling nila Lolo Jose ang kanilang paningin sa tinuturong direksyon ni Teniente Garcia ay doon. Kaibigang Pablito, nakikita mo ba at nakikilala kung sino-sino sila? Oo, kaibigang Jose.
ang iyong 3 mga anak at ang aking 3 ring mga anak na sina Esteban, Facundo at Berto. Nakangiti silang lahat sa atin. Sige na po, puntahan niyo po sila. Kanina pa silang nag-aalala sa inyo. Pagkatapos na sabihin yon, ni Teniente Garcia ay naglakad na ng masayang magkasama ang 2 magkaibigang matanda sa kinaroroonan ni Tay Virgilio. Masaya po kami, Tay Jose at Tatang Pablito, dahil bumalik na po sa dati ang ating samahan, ang pagkakaisa ng ating pamilya. Ang sabi ni Tay Virgilio, kami rin mga anak, masaya kami ni kaibigang Pablito dahil ginamit ng Panginoon ang mga gantong sitwasyon upang muling manumbalik at pag-isahin ang ating mga pamilya. Ang sabi ni Lolo Jose, walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman ng aming pamilya ng mga oras na yon. Magpapaalam na sana sina Lolo sa mga militar na babalik na sila sa aming baryo sa pamamagitan ni Teniente Garcia. Masayang pumayag naman doon ang Teniente, ngunit nang akmang tatalikod na sana sila sa mga militar ay biglang naibaling nilang lahat ang kanilang mga atensyon sa pinanggagalingan ng pagdilaok na yon ng isang tandang o isang panabong. At do'y nakita nila ang gold na panabong ni Caricto. Kinuha kaagad yon ni Teniente Garcia at naglakad ito papalapit kay Lolo Jose. Lolo Jose, sa inyo ko po ibinibigay ang tandang na ito at alam ko pong kailangan niyo po ito. Ang totoo ay ayon mismo kay Lolo Jose. Nang mismong ganoong sitwasyon ay parang may enerhiya siyang nararamdaman sa kanyang sarili na para bang nagsasabing tanggapin niya at alagaan ang gold na panabong na yon. Kung kaya't marahan at buong ingat niya itong kinuha sa kamay ni Teniente Garcia. Kasunod no'y nagsalita siyang, magmula ngayon ay tatawagin ka na naming si Ginto, ang aming mandirigmang panabong. Opo, Lolo Jose, si Ginto ang mandirigmang panabong at si Lolo Jose ang pantog na magtatari. Masaya silang lahat, kabilang na ang pamilya ni Lolo Pablito at iba pang mga militar nang marinig nila yon kay Teniente Garcia. At pagkatapos noy, nagpatuloy na nga silang naglakad pa uwi sa aming baryo. Sing bilis ng hangin kumalat ang balitang nahuli na o na-corner ng grupo ni Teniente Garcia ang matagal na palang hinahanting ng mga sundalong grupo ni Caricto. Naging usap-usapan yon ng mga tao sa angmang lugar o mga bayan. Samantalang sina Lolo Pablito ay pansamantalang nanirahan kina Lolo habang hindi pa tuluyang nayayari ng 3 si Tay Virgilio at Mang Esteban ang kanilang itinatayong bahay sa lupaing pag-aari mismo ni Lolo Jose at buong puso niyang ibinigay ang lupang yon sa pamilya nila Lolo Pablito na walang lahat ng biglaan. Sa isang kisap mata lang, ang mga sama ng loob, galit at poot ni Lolo Pablito kay Lolo Jose o maging sa aming pamilya. At tuluyan ang naghari sa aming mga puso ang pagmamahalan. Higit sa lahat ay tinuring naming pamilya na ang bawat isa at ang gold na panabong na nasa pangangalaga ni Lolo Jose ay ang kaisa-isahang panabong na kanyang inalagaan. Dahil po katulad ng nabanggit ko sa kwentong ito, noong umpisa pa lang, hindi mahilig mag-alaga ng panabong si Lolo Jose. Sapat na sa kanyang magkarga lang ng tari sa paanan ng isang panabong. Isang umaga noon, magkasamang nagtatanim ng mga gulay sa likurang bahagi ng bahay nila Lolo Pablito, ang 2 magkaibigang si Lolo Jose at Lolo Pablito, habang ang 3 sina Tay Virgilio at sina Mang Esteban ay magkakasamang umahon sa aming bundok upang magtanim ng mga punong saging at magtabas na rin sa aming bundok. Nang biglang dumating si Mang Bonifacio o mas kilala ito sa tawag na si Mang Payo, at ito isa ring sabongero at magtatare. Tinawag nito ng paulit-ulit sina Lolo Jose at Lolo Pablito at doy, "Oh, ikaw pala yan, Payo. Bakit parang hinihingal ka? Ano bang problema?" Ang tanong ni Lolo Jose. "Oo nga, Payo. Halika, pumasok ka na muna rito sa loob ng aming bakuran. At doon sa aming balkonahe ay doon natin pag-usapan kung anong pakay mo
habang humihigop tayo ng mainit na kape. Ang alok naman sa kanya ni Lolo Pablito. At nang sila'y nasa balkonahin at pare-pareho na nga silang merong hinihigop na mainit na kape, ay doy. Kuwan po, Lolo Jose. Si Pedrito po, yung isa sa ating kababaryo. Binisita po siya kanina ng mga sabongerong taga-kabilang isla. Ganoon pa. At ano ang pakay nila kay Pedrito? Sino-sino ba ang mga sabongerong yon? Ang tanong pang muli ni Lolo sa kanya. At doy sinabi ni Mang Payo kay Lolo Jose na ang pamilya Ortega. Dahil doy, Pamilya Ortega, ang ibig mo bang sabihin Payo ay bumalik na sa islang yon? Ang pamilyang usap-usapang may mutyang ginagamit para sa kanilang mga panabong. Ang mutya ng duldol. At usap-usapang nasa pag-iingat ito ng kanilang padre de pamilyang sa bungirong si Dominador Ortega. Ang bigla ang pagkakasampit naman ni Lolo Pablito. Opo, Tatang Pablito. Ang totoo po ay matagal nang bumalik sa islang yon ang kanilang angkan. Matapos ng mga itong manirahan ng mahabang panahon sa Maynila. At si paring Pedrito ay nagkaroon ng utang sa kanilang pamilya. Utang na matagal nang hindi nababayaran. At kanina, binisita siya sa kanilang bahay ng 3 mga anak ni Mang Dominador upang singilin ito ng kanyang utang. At sa oras na hindi niya ito mabayaran, sa muli nilang pagparito ay ano Payo? Ano ang gagawin nila kay Pedrito? Ipapadukot raw nila ito at ililibing ng buhay sa bundok. nagkatitigan sina Lolo Pablito at Lolo Jose nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Mang Bonifacio. Kuwan Payo, alam mo ba kung magkano ang halaga ng perang inutang ni Pedrito sa pamilya Ortega? Ang tanong pagmuli ni Lolo Jose sa kanya. Ang pagkakalam ko po, Lolo Jose, ayon mismo kay paring Pedrito, ng kaming dalaway mag-inuman, nasa 40,000 daw po yun. At yun daw ay ginamit niya ng maaksidente sa Maynila ang kanyang panganay na anak. At sa pagbabalik ng pamilya Ortega ay ngayon na siya sinisingil ng mga ito. Kung sa bagay Payo may mali rin si Pedrito. Matagal ng panahong namalagi sa Maynila ang pamilya Ortega. At sa loob ng mahabang panahong yon, ay masyado siyang naging kampante at nagpabaya. Dapat sanay nag-ipon siya ng perang pambayad at pinaghandaan niya ang gantong pangyayari o ang gantong sitwasyon. Nasaan si Pedrito ngayon? Nasa kanilang bahay po, Lolo Jose. Problemado po. Ganoon ba? Ang totoo ay ayoko sanang konsintihin si Pedrito. Gusto ko sanang matuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Pero ang ikinagabahala ko ay ang banta ng pamilya Ortega sa kanya. Dagdag pang sabi ni Lolo Jose. Kaibigan Jose, anong plano mo ngayon? Ang tanong ni Lolo Pablito sa kanya. Bumuntong hininga muna si Lolo. Saka ito nagwikang. Kilala ko kaibigang Pablito ang pamilya Ortega. Hindi marunong magbiro ang mga ito. Pag kanilang sinabi yun, ay gagawin nila yun. Delikado. Hindi lamang si Pedrito. Dahil sinisiguro kong madadamay ang pamilya niya. Payo, samahan mo kaming dalawa ni kaibigang Pablito sa bahay ni Pedrito. Gusto ko siyang makausap. Sige po, Lolo Jose. Pagkaubos ng kanilang hinihigop na kape, ay magkakasama silang tatlo na naglakad patungong bahay ni Mang Pedrito. Ngunit sa daan, habang sila'y naglalakad, alam kong meron pang malalim na rason o dahilan kung bakit bumalik sa kanilang isla ang pamilya Ortega. Kilala ang kanilang pamilyang mga sabongero at alam kong may plano silang tumayo ng sabong dito mismo sa aming baryo. At kung kailan yon, hihintayin ko yon. Ang sabi pa ni Lolo Jose sa kanyang sarili. Pagkarating nila sa mismong bahay ni Mang Pedrito, ay doon, narat na nilang tulalang nakaupot na ninigarilyo sa paitan ng hagdan ng kanilang mismong bahay si Mang Pedrito. Sa punito ang kanyang noo at panaag ng kalungkutan ang kanyang pagkatao. Lumapit sa kanya sina Lolo at Doy. Paring Pedrito, narito ako at kasama ko si Lolo Jose. Pedrito, maaari ba tayong mag-usap patungkol sa pamilya Ortega? Sige po, Lolo Jose. Ang sagot ni Mang Pedrito kay Lolo. Kasunod noy, inaya niya ang mga itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. At Doy, Pedrito, kailan ba raw muling paparito ang mga anak ni Dominador Ortega?
Ngayong darating raw pong linggo, Lolo Jose, paparito sila upang dumalo sa sabong kasama ang kanilang amang si Mang Dominador. Ganoon ba, Pedrito? Sige, hihiramin kita ng perang ipambabayad mo sa kanilang pamilya o bilang kabayaran sa naging utang mo sa kanila. Pero Pedrito, sana'y magkaroon ka na ng aral sa nangyaring ito sa inyong buhay. Matuto kang mag-ipon kahit pa kunti-kunti para pag may dumating na problema ay hindi ka gaanong mabahala. Opo, Lolo Jose. Susundin ko po kayo. Labis-labis pa talaga ang aking pagsisisi. Masyado akong naging kampante. Hindi ko sukat akalaing babalik ang pamilya Ortega sa kanilang isla at sisingilin ako. Dahil yun ay utang, Pedrito. At ang utang ay utang. Hindi bigay. Iba yun sa perang ibibigay ko sa iyo. Ano po, Lolo Jose? Ang gulat na pagkakasabi ni Mang Pedrito. Oo, Pedrito. Babayaran ko ang utang mo sa kanilang pamilya ng buo. Walang labis at walang kulang. Pero sa isang kondisyon, Pedrito. Ano po yun, Lolo Jose? Matuto ka na sana sa pagkakamaling ito. Matuto kang mag-ipon ng pera. Mangyak-ngyak noong nangako ng paulit-ulit si Mang Pedrito kay Lolo Jose. Hanggang sa mayroong binanggit si Mang Pedrito sa kanila. At yun ay labis nilang ikinagulat. Nga pala, Lolo Jose. May dapat po pala kayong malaman. Ano yun, Pedrito? Kanina, bago umalis ang tatlong mga anak ni Mang Dominador, ay may binanggit sila patungkol po sa inyo. Naitanong sa akin ni Baldo, ang panganay na anak ni Mang Dominador, kung kayo daw po ay dadalo sa ating sabungan ngayong darating na linggo. Ano ang isinagot mo sa kanya, Pedrito? At bakit nila itinatanong yun sa iyo? Ang tanong pang muli ni Lolo sa kanya. Sinabi ko po sa kanilang tatlo na tiyak po'y kayo po'y dadalo roon sa ating sabungan upang magtari. At ayon naman kay Baldo, gusto ka raw makita at makaharap ng kanilang ama sa ating mismong sabungan dahil sa mayroon daw gustong patari ang panabong sa iyo, si Mang Dominador. Lolo Jose. Muli po mga mahal kong kamundo, abangan nyo po ang karugtong ng magandang kwentong ito dito po sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber, sa mga hindi nag-i-skip ng ads, at sa mga nag-like at share ng ating mga kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo.